Alam mo ba kung ano ang common sa mga richest people in the world? Hindi sila lahat genius. Hindi sila lahat galing sa mayaman na pamilya at hindi rin sila lahat lucky. Pero may isang bagay silang pare-pareho. Mindset at habits. Sa video na ito pag-uusapan natin ang mga lessons from the world's richest people at mga principles na pwede mong i-apply kahit OFW ka, empleyado, freelancer o nagnenegosyo ka pa lang. At promise hindi ito tungkol sa magising ka ng 4 AM or magbasa ka ng 100 books a year. Practical, realistic at pwede mong simulan ngayong linggo. So make sure tapusin mo to kasi sa dulo bibigyan kita ng isang mindset shift na pwedeng magbago ng direction ng financial future mo. Lesson 1: They think long term. Unang lesson, long-term thinking. Ang karamihan sa atin short-term ang focus. Sweldo ngayon, bayad ngayon, gastos ngayon, reward ngayon. Pero ang mga ultra-wealthy, ang tanong nila lagi, ano ang magiging epekto nito 5 years from now? Kapag may opportunity silang risky hindi nila tinatanong, magkano kikitain ko next month? Ang tanong nila, magiging asset ba to in the long run? Example, skills, network, business equity, investments. Lesson para sa atin, stop chasing quick money, start building long-term value. Kung OFW ka tanungin mo sarili mo, nag-iipon lang ba ako? O nag-i-invest ako para may passive income pag uwi ko? Lesson 2: They don't avoid risk, they calculate it. Hindi sila takot sa risk pero hindi rin sila reckless. Ang difference, calculated risk. Maraming tao ang takot mag-risk dahil ayaw nila mag-fail. Pero ang mga billionaires, ang fear nila hindi failure. Ang fear nila, missing the opportunity. Pero bago sila mag-decide ginagawa nila ito. Research, scenario planning, worst case analysis, backup plan. Kaya kung gusto mong umangat huwag mong iwasan ang risk. Aralin mo kung paano i-manage ang risk. May emergency fund ka ba? May exit plan ka ba? May knowledge ka ba sa papasukin mo? Risk without preparation is gambling. Risk with preparation is strategy. Lesson 3: They obsess over value creation. Ito ang pinaka-powerful. Ang mayayaman hindi focus sa pera. Focus sila sa value. Kapag mas marami kang naitutulong mas malaki ang reward mo. Tignan mo, business owners, they solve problems. Investors, they find solutions. Creators, they educate or entertain. So tanong ko sa'yo, ano ang value na dinadala mo sa market? Kung empleyado ka nag-upgrade ka ba ng skills para mas valuable ka? Kung OFW ka nag-aaral ka ba ng financial literacy habang nasa abroad? Kung freelancer ka inaangat mo ba ang service level mo? Income follows value. Hindi baliktad. Lesson 4: They master delayed gratification. Ito ang medyo masakit. Ang mga ultra-wealthy marunong mag-delay ng reward. Habang ang iba bumibili ng bagong phone, sila nag-i-invest. Habang ang iba nagpapakitang gilas sa social media, sila tahimik na nagbubuild ng assets. Delayed gratification means, handa kang magtiis ngayon para mas malaki ang freedom mo bukas. Hindi ibig sabihin bawal mag-enjoy. Pero ang tanong, priority ba ang luho o priority ang financial freedom? Kung gusto mong gumaan ang buhay mo in 10 years baka kailangan mong mag-sacrifice ng 2 to 3 years ngayon. Lesson 5: They protect their time. Time ang pinaka-valuable asset. Ang mahihirap at middle class pinagpapalit ang oras para sa pera. Ang mayayaman pinapalaki ang pera para bilhin ang oras. Kaya sila, nagde-delegate, nag-a-automate, nag-i-invest. Tanong, saan napupunta ang oras mo araw-araw? Endless scrolling, chismis, overthinking, o skill building, planning, execution. Kapag inalagaan mo ang oras mo aalagaan ka ng future mo. Lesson 6: They control their emotions. Maraming tao ang marunong mag-budget pero hindi marunong mag-control ng emotions. Ang mga ultra-wealthy, hindi sila emotional sa decision-making. Hindi sila bumibili dahil naiinggit. Hindi sila nagbebenta dahil natatakot. May system sila. Kapag may bad month sa negosyo hindi sila nagpapanik. They adjust. Kapag may opportunity hindi sila impulsive. They analyze. Emotional discipline is financial power. Lesson 7: They keep learning. Hindi sila tumitigil sa pag-aaral pero hindi lang basta basa. They study strategically, market trends, economics, business models, psychology,
Hindi kailangan mag-master ng lahat pero kailangan mong mas maintindihan kung paano gumagalaw ang pera. Ang question, may learning system ka ba? Or puro random motivation lang? Consistent learning beats random inspiration. Powerful mindset shift. Ito ang pinaka-importanting realization: the world's richest people don't work for money. They build systems where money works for them. Hindi ito overnight. Hindi ito viral success. It's boring discipline, daily improvement, long-term thinking. At kaya mo rin to. Hindi mo kailangan maging genius, kailangan mo lang maging consistent. Kung may natutunan ka sa video na to, comment mo sa baba. Long-term mindset. Gusto kong makita kung sino talaga ang seryoso sa growth journey nila. And if you want more practical, realistic financial mindset content para sa mga Pinoy at OFW na gustong gumaan ang buhay, subscribe ka na sa Ginhawa Pinoy at i-click mo na rin ang notification bell. Dito hindi tayo nangangarap lang. Nagpaplano tayo, kumikilos tayo. At unti-unti nating binubuo ang future na gusto natin. See you sa next video.